makauwi sa kanilang Yan, sa pakiin. Liutundas. Halos doble Walang naman saglit, ang gastos na ilang pasahero dahil kailangan magpa-antigen test na nire-require ng ilang lalawigan. Live nagbabatrol sa BITX sa Parañaque si Michael Belizo. Mike, kumusta ang dami ng pasahero dyan? Alvin, sa tala ng pamunuan ng PITX ay umaabot sa 50,000 hanggang 55,000 ang mga biyahero dito sa terminal kada araw ngayong panahon ng undas. Kahapon naman umabot pa sa 66,000 yung mga biyahero. Sa gitna ng pagdagsa ng mga tao, Muna kayo marang. yung ginagawang pagbabantay para masunod yung tamang Nak pagsuot ng face tipaklong mask, na yan. shield, at pagsunod sa physical distancing. Alas 6 pa ng gabi ang Presidente Camarines Sur, pero maaga siyang hinatid ng piskela sa PITX. Mabuti na raw na sigurado, lalo't kailangan pang magpatest. Nanay, teka lang. Pupunta sa pagpapahiyang na dumano hindi. Ano ba problema mo? Chinecheck kung negatibo ang resulta bago pasakayin. Mahirap mag-chance passenger dahil Teka nga, upo na lang kaya ako. kapasidad ng bus ang pasasakayin. Sabi po dito, sinerch ko po sa internet, prior po, 48 hours po naka-reserve na po kayo. Kasi wala po silang booking na ngayon po makakaalis po kayo. Dati kasi mas maganda kasi ka lang, free ka lang talagang gumalaw, walang mga kung ano, mga protocol. Ngayon marami kang susunod. Nasa 800 piso ang magpa-antigen test sa PITX, pero kinagat na ni Irene, makita lang uli ang pamilya sa Iriga. Bisita ko sa pamilya. Kanino ba to? Ano rin kasi, Kanino ba yan? siyempre, nangunguli lang na rin kasi lang buwan ng pinauwi. Kailangan paghandaan din yung pang-bite swab test. So parang na, hindi yung pamasahe yung swab test. Pumapalo sa 1,800 ang mga nai-dispatch na bus sa PITX ngayong panahon ng undas, pero kahapon umabot pa yan sa 2,000 para tugunan ang pagbuhos ng nasa 66,000 pasahero. Karamihan nga sa nag-uwian, pamilya kasi siguro yung mga kababayan natin ng Afrika talagang medyo nanggigil na sa pagbiyahe. Ngunit pinaalala natin na kung may dala-dala po silang bata, kailangan po ipagbigay alam nila yan sa mga LGUs na matutunguhan nila kasi minsan may mga requirements po yung kanilang LGU na hinihingi. Naging banayad naman ang traffic sa NLEX, SCTEX hanggang Subic Freeport Expressway. Nagkaroon lang ng konting pila sa cash lane. Sa NAIA, may paghaba ng pila papasok sa terminal para sa domestic flights habang buhos na rin ang mga tao sa may check-in counter. Si Christian nakamenos pa uwi sa Cebu dahil mas mura yon ang pamasahe. Wala na rin hinihinging COVID test bukod sa mga kasama niyang hindi bakunado na kailangan May bata ng medical pa, oh. certificate. Kasi mas maliit pa kay Bella. Tamo? Your diskarte is incorrect. Naging 2-1. Pero okay na rin kasi mababa sa dati pa. Kung 2-8 po sir. Reservation pa yun. Alvin, sa mga biyahe dito sa PITX ay ikon lang yung nagre-require ng swab test. Pero mainam pa rin na bago bumiyahe ay i-check muna yung LGU, i-check muna yung kanilang travel requirements para iwas abala. Inaasahan ng NLEX na dadagsa yung mga pabalik dito sa Metro Manila bukas araw ng Lunes hanggang Martes ng hapon. Alvin? Maraming salamat, Michael Belizo. Mahigit 2 buwan nang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, kaya naglatag na po ng programa ang gobyerno para matulungan ang mga tsuper at operator ng jeep. Bukod sa subsidiya sa gasolina at diesel, papayagan ng magsakay ng mas maraming pasahero ang mga pampublikong sasakyan at pwede na rin alisin ang mga plastic barrier. Nagpapatrol, Tama yan. Gabriel Rafales. Mula sa dating 1,500 pesos, nasa 700 na ngayon ang koleksyon ni Norberto sa 14 na oras na pamamasada. Ikakaltas pa ang pamahal na bayad sa diesel o gas at entrega sa operator. Ano? Nakaraang araw, talagang halos maraming binigyan Bata ka na. Minsan, kulang pa sa minimum kami namin. Tatagalan ka rin. Nasa 200 piso naman ang naiuuwi ng jeepney driver na si Reynaldo kada araw. Nasa 50% capacity lang kasi ang pinapayagan sa plastic ngayon cover sa niya. mga pampublikong sasakyan. Kasi minsan maraming pasahero sa daan tapos hindi namin pwedeng isakay. Gawa ng uulihin din po kami. Magandang balita para sa kagaya ni Norberto at Reynaldo
Dahil simula November 4, Huwebes, pinayagan na ng IATF ang 70% capacity sa mga pampublikong sasakyan gaya ng jeep, bus, at maging ng MRT, LRT at PNR sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Ayon sa DOTR, paghahanda na rin ito sa papalapit na Pasko. Pinapayagan na rin tumayo sa mga bus basta't isa lang ang nakaupo sa kada hilera at sa tabi ng bintana nakaupo ang ibang pasahero. Ngayon, nasa alert level 3 na po ang Metro Manila. Mas maraming negosyo ang pinayagan na magbukas at mas marami rin po ang ating mga kababayan na lumalabas, kaya mataas na rin po lalo ang demand for public transportation. Sa pag-aaral po ng DOTR, ang kapasidad sa mga pampublikong transportasyon ay walang diretsong kinalaman sa bilang ng COVID-19 cases. Pilot testing lamang ito. Pag naging epektibo, maaaring itodo na sa 100% capacity. Nangakong susunod ang transport group na pasang Mazda sa 70% capacity. Pero may pakiusap sa mga traffic enforcer. Minsan during rush hour kailan particular mga pasayeros na mapuno ang sakyan halimbawa nagpipinito sa sakyan dire-diretso ng mga tao hindi mo natin pagkikil hanggang magkakaroon lamang ng awayan ang pasayeros ng mga driver lalo na yung pagkakasilento ng jeep drivers because ako na hindi mapuno ang sakyan. Pinapayagan na rin alisin ang mga plastic barriers sa mga pumapasadang jeep. Pero iba-iba ang reaksyon ng mga tsuper. Maaari na po itong tanggalin ng ating mga drivers at operators dahil wala rin pong medical findings po yung aming pag-aaral na ito po ay makakapag-aiwas po sa paghawa ng COVID-19. Bagkus ito po ay maaari pang kabitan po ng virus because of the plastic material. Maganda po kasi kailangan manatili lang din po yung face mask dun sa pasahero. Kasi halos hindi naman na safety din yung plastic eh. Kasi pag nagkadikit-dikit, kailangan lang po may face mask. Hindi namin aalisin. Dahil para hindi gaano magkahawa ng mga pasahero. Hindi komportable ang ilang pasahero sa pagluluwag ng mga panuntunan. Kasi sa ngayon po, di ba, may COVID pa rin po. Kasi magdadagdagin mo po sila. Tapos tatanggalin po yung mga barrier po natin. Hindi pa na po maganda yung, hindi pa na po normal yung ano po. Dapat hindi po yung tanggalin kasi di ba kasi di ba yung iba pag umuubo, pag punuan po magtasakit na lang po. Para magiging safe po. Samantala, aprobado na ang 1 milyong pisong pondo para sa fuel subsidy sa mga jeepney drivers sa buong bansa. Bibigyan ng card ang mga tsuper na pwede nilang gamitin kapag nagpakarga ng diesel o gasolina ng kanilang mga unit. Dahil sa pagluluwag ng mga protocol at fuel subsidy ng gobyerno, sinabi ng ilang transport groups na isasantabi nila muna ang hiling na aumento sa pamasahe. April Rafales, ABS-CBN News. Ikatlong araw nang walang tubig.